Ugnayan ng Pilipinas sa Japan pagdating sa iba't ibang larangan, pinagtibay pa matapos ang naging bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru. Japan nagpahayag ng kahandaan na tumulong sa Pilipinas sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa Indo-Pacific region. Si Harley Valbuena sa sentro ng balita. Pasado alas 4:30 ng hapon ng Martes, nang dumating sa Malacanang si Japan Prime Minister Shigeru Ishiba. Kasama niya si Japan First Lady Ishiba Yoshiko. Sinalubong sila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Binigyan ito ng arrival honors sa Kalayaan Hall. Matapos ang tradisyonal na paglagda sa guestbook ng palasyo at tete-a-tete, sumabak ang dalawang lider sa bilateral meeting kasama ang mga miyembro ng gabinete ng magkabilang bansa. I thus am looking forward to our talks today, spanning economic cooperation and development, strong people-to-people ties, and defense and security relationships. I hope our discussions today will further help us in our common pursuit of peace, security, and prosperity for all. Our two countries are bound by fundamental values, including the rule of law, as well as shared challenges in the area of security, economy, and disaster prevention. Sa joint press statement matapos ang bilateral meeting, ibinahagi ng Pangulo ang pagsusulong sa pinalakas na ugnayang pang-ekonomiya sa Japan. With the Philippines-Japan Economic Partnership Agreement that we have in place, we continue to look for ways to strengthen our business ties with Japan to broaden economic opportunities for Filipinos. Pinuri rin ito ang development assistance ng Japan na nakatulong sa maritime domain awareness, infrastruktura, food security, climate change adaptability, digital transformation, agrikultura at iba pang sektor. Malaki rin umano ang naging papel nito sa peace process sa Mindanao. At bilang ang Pilipinas ang unang recipient ng official security assistance ng Japan, ito ang nagbigay daan sa upgrades sa security agencies, lalo na sa Department of National Defense. Ang Japan naman, tiniyak ang patuloy na pakikipagtulungan sa Pilipinas sa pagpapanatili ng kaayusan sa East at South China Sea at buong Indo-Pacific. I hope that our two nations will continue to closely communicate with each other to oppose attempts to change the status quo in the East and South China Seas by force or coercion, and to realize free and open Indo-Pacific based on a rule of law. Kapwa kinumpirma rin ng dalawang lider ang kasunduan sa pagsisimula ng negosasyon para sa acquisition and cross-servicing agreement. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.